Magandang gabi mga kababayan. Ako si hashtag Hokbidlan, ang inyong gabay sa mundo ng politika, intriga at katotohanan. Ngayong gabi, pag-usapan natin ng mainit na labanan dyan sa Maynila, ang 2025 mayoral race. At sa gitna ng lahat, isang pangalan ng hindi natitinag sa tuktok, Isko Moreno. Yorme Isko Moreno. No, pero bakit? Anong secret? Ano ang sikreto ng kanyang pamamayagpahag at bakit parang hindi makahabol sina Mayor ni Lacuna at Congressman Sam Bersosa? Kaya ihanda ang inyong kape, mga kaibigan, dahil ito sa mga ilang minutong paglalakbay sa puso ng politika ng Maynila. At bago natin simulan mga kababayan, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. I-click ang bell icon para hindi ka mamihis sa ating susunod na video. Mga kababayan, simulan natin sa malamig at matigas na ebidensya ang surveys. Hindi isa, hindi dalawa, kundi tatlong malalaking polling firms ang nagsasabing si Isko Moreno ang nangunguna sa karera. Octa Research, Laylo Research Strategies, at social weather stations. Lahat sila pare-pareho sinasabi, Cisco ang hari ng puso ng Manilenyo. Cisco nagsimula sa 74% noong Hulyo at kahit na medyo bumaba, nanatili siyang matatag sa 67% noong March 2025. Si Hani Lacuna mula 6% hanggang 15%. Si Sam Versosa biglang sumulpot sa 15% noong Enero. Laylor Research Strategies naman, record-breaking ha, 83% para kay Isko noong Oktubre. Pero noong Disyembre, biglang umangat si Versosa sa 17%. SWS, si Isko 70%, si Versosa 17%, si Lacuna 11%. Anong ibig sabihin nito mga kababayan? Si Isko ay parang isang matikas na kabayo sa karera. Malayong agwat, pero hindi pa tapos ang laban. Pero teka, mga kababayan, ang survey ay hindi Biblia. Maaaring magbago ito. Lalo na 28 araw na lang, 28 days na lang ang natitira bago ang May 12 election. Kaya itanong ko sa inyo, anong sikreto ng numerong ito? Karisma, programa, o baka naman name recall? Alam nyo, kung ang survey lang ang basihan, parang pelikula ito na si Isko ang bida, si Versosa ang kontrabida, at si Lacuna ang supporting actress na biglang may plot twist. Pero seryoso mga kaibigan, ang numerong ito ay sintomas sa mas malalim na kwento kaya't sumisid tayo. Si Isko Moreno mga kababayan ay hindi basta-basta. Siya ang rags to riches story na hinintay natin sa Philippine politics mula sa pagiging batang hamog sa Tondo, naging artista, naging konsihal, naging alkalde, at noong 2019 to 2022, bilang mayor ng Maynila, nag-iwan siya ng marka ng hindi basta nabubura. Mga proyektong pang-infrastruktura tulad ng bagong ospital ng Maynila, paglilinis ng mga estero at modernisasyon ng mga palengke. Cisco ang unang nagbigay ng libreng bakuna at nagpa-door-to-door pa ng relief goods noong lockdown. Sa kanyang mga vlog sa social media, Cisco ay parang kultito ng Gen Z at millennials. Pero teka, hindi lahat ay perfect. May mga kritiko na nagsasabing si Isko masyadong pabibo, puro PR, kulang sa lalim. Ang iba, nagtatanong saan galing ang pondo ng mga proyekto niya at yung pagtakbo niya sa pagka-presidente noong 2022, hay nako, parang pelikulang flop sa box office. Pero bakit siya nananatiling paborito? Mga kababayan, Cisco ay parang adobo, simple, pamilyar, pero kapag niluto ng tama, walang tatalo. At ang kanyang lakas, alam niya ang pulso ng masa, alam niya ang gutom, ang hirap, ang pangarap. Pero ang tanong, hanggang kailan kaya tatagal ang kanyang magic? Kung si Isko ang bida, sino ang mga susunod sa kanya? Si Hani Lacuna at Sam Versosa, dalawang magkaibang personalidad, dalawang magkaibang laban. Umpisahan natin kay Hani Lacuna, kasalukuyang alkalde ng Maynila. Nagsimula sa 6% pero makyat sa 15%. Anak ni dating Vice Mayor Danny Lacuna, siya ay kilala sa kanyang low-key na pamamahala. Anong mga nagawa? Pagpapatuloy ng mga proyekto ni Isko tulad ng housing at health programs. Ha?
Sabi ng iba, kulang siya sa spark. Parang siya yung kandidato maasahan pero hindi exciting. Si Sam Versosa naman, isang negosyante at philanthropist. Biglang sumikat sa surveys, elitistang itsura noong Enero 2025, 15%. Kilala sa kanyang charity work sa pamamagitan ng Front Row Foundation. Mga plano, focus sa edukasyon, no, kalusugan at kabuhayan. No, baguhan sa politika, kaya't marami nagtatanong kung kaya niya ang bigat ng pamamahala ng Maynila. Sila kulay parang paboritong lumpia mo, no? Pamilyar, maasahan, pero walang sorpresang lasa. Si Versosa naman, parang bagong flavor na chicharon. Exciting, pero kailangan mo munang tikman para malaman kung panalo pa talaga. Ngayon, tanungin natin, ano ba ang hinintay ng mga Manilenyo sa kanilang susunod na alkalde? Base sa ating pagsusuri at sa mga survey, trabaho, kabuhayan, at suporta sa maliliit na negosyo, libreng gamot, mas maraming scholarship, at mas magandang pasilidad sa mga paaralan, paglilinis ng mga kanal, pagbabawas ng krimen, at mas maayos na trapiko. Pero higit sa lahat, gusto ng Manileño ang isang leader na tunay, isang tunay na nakakaunawa sa kanilang hirap at pangarap. At dito, si Isko ay may kalamangan dahil sa kanyang kwento. Pero si Lacuna ay may karanasan at si Versosa ay may magbagong enerhiya. Sino ang pipiliin ng masa? Mga kababayan, ang Maynila ay parang isang teleserye, puno ng drama, no, emosyon, at hindi mo alam kung sino ang mananalo hanggang sa huling episode. Pero ang totoo, ang boto mo magpapasya ng NT. Kaya bumoto ha, gawing blockbuster ang eleksyong ito. Mga kababayan, sa natitirang 28 days, ano ang dapat nating abangan? Asahan ang maraming rally, social media ads, at pabibong moments mula sa mga kandidato. Pagkakaroon ba ng harapan kung saan makikita natin tunay na kakayahan nila? May mga October surprise ba na magpapabago sa isip ng mga butante? Kung magpapatuloy ang trend ng survey, Cisco ang may malaking tsansang manalo. Pero ang politika ay parang panahon sa Manila. Dahil gaano kaganda ang forecast, biglang bubuhos ang ulan. Kaya't ang tanong, magpapatuloy ba ang pamamayagpag ni Yorme Isko Moreno o magkakaroon ng come from behind victory sina Lacuna at Versosa? Mga kababayan, ang eleksyong ito ay parang laban ni Pacquiao. Puno ng suntok, sorpresa at kailangan mong panood hanggang dulo. Kaya abangan ang susunod nating episode at huwag kalimutang i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan. At ayan ha, mga kababayan, ang ating malalim, masinsinan at makulay na pagsusuri sa 2025 Manila Mayoral Race. Si Yorme Isko Moreno ba magpapatuloy sa kanyang pamamayagpag o may sorpresa bang naghintay sa atin? Ang sagot ay nasa inyong mga kamay, mga kababayan, ang kapangyarihan ng boto. Kaya't mga kaibigan, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. I-click ang bell icon at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapitbahay at sa inyong mga kaaway. Mag-comment sa baba sino ang inyong iboboto at bakit. At huwag kalimutang abangan ang ating susunod na video para sa mas maraming chika, impormasyon at katotohanan. Ako si #Wokbiglan. Nagpapaalam mula sa puso ng Maynila. Magkita-kita tayong muli at naway maging matalino ang ating mga boto. Mabuhay ang Maynila, mabuhay ang Pilipinas.